Umaga na. Kailangan ko nang bumangon. Marami pa akong gagawin at tatapusin. Dito, nagsisimula ang umaga ko sa pag-ehersisyo kapag wala akong pasok. Pinapanatili ko ito upang ang umaga po ay maging produktibo. Isang pinagpalang umaga muli sa ating mga kadayos. For today's video, marami tayong gagawin. Inahanda ko na ang mga gamit at oras na para paliguan natin si Kadwa. Reward ko sa kanya ito sa 6 na araw na magkasama kami sa trabaho. In touch ako pagdating dito. Gusto ko maramdaman ni Kadwa ang pag-aalaga at pagmamahal ko sa kanya. Ayan, baba mo at malinis na si Kadwa. Ayos! Samahan niyo ako kadayo sa umagang ito. Ang susunod kong gagawin ay magbabayad tayo ng amilyar sa municipality ng General Trias, Cavite kung saan ako nakatira. Ang pagbayad ng amilyar ay mandato natin sa mga lehitimong may-ari ng bahay. Ngayong panibagong taon ng 2024 ay panahon para sa ating mandato sa gobyerno. By the way, kadayos, every 2 years ko binabayaran ng buo ang amilyar. At pinapayagan naman ito ng municipality ng General Trias, Cavite. At syempre, time consuming sa katulad ko na busy sa trabaho. Alam niyo ba, kadayos, ang unang pangalan ng General Trias ay San Francisco de Malabon noong panahon ng mga Kastila. Ang San Francisco de Malabon ay may malawak na pang-agrikulturang lupain sa lalawigan ng Cavite. Ang lugar na ito ay isa sa mga lumaban sa pananakop ng mga Kastila sa pamumuno ni General Mariano Trias. Ayon sa Wikipedia, ang bayan ng San Francisco de Malabon ay tuluyan na naging municipality of General Trias, Cavite noong February 24, 1920 bilang isang parangal at pag-alaala kay General Mariano Trias. At noong December 13, 2015 ay tuluyan na naging isang lungsod ang General Trias sa lalawigan ng Cavite. Nais ko munang batiin ang mga kadayos natin na solidong taga-suporta, sina Toto ng Pasig at JR ng Tatalon, Quezon City. Shoutout sa inyong dalawa. Okay, tuloy ang kwento. Andito na ako ngayon sa Town Plaza ng General Trias kung saan ay nakatayo ang City Hall at ang simbahan. At ito na nga, nang makaharap ako ng paparadahan, agad kong tinignan ang mga dokumentong dala ko nang sa ganon ay wala akong nakalimutan. Pero hindi na pala dito ang bayaran ng amilyar. Tinuro sa akin na sa convention center na ang bayaran. So naisip ko muna libutin ang Town Plaza. Ibang-iba na talaga ito noong nakaraang 2 taon. Nilagyan ng maraming halaman at mga upuan. Talaga namang kayang-ayang pasyalan, marerelax ka at busog ang mga mata mo sa ganda. Kudos sa local government ng General Trias City, Cavite para sa gentrisenyo. At syempre, hindi ko pinaligpas ang isa sa mga heritage church sa Cavite. Ito ang St. Francis de Assisi Parish Church. Alam niyo ba, kadayos, ang simbahan na ito ay isa sa mga historical site church sa Pilipinas. Tinatag ng mga misyonaryong Franciscano noong 1611.
nilipat sa mga misyonaryong Heswita noong 1624 na nagsiling parokya noong September 9, 1753. Simbahan ay binuulit na yari sa bato noong 1769. Kaya namang napakaganda at punong-puno ng kasaysayan ang simbahan na ito. Agad na pong bumalik kay Kadwa para puntahan ang convention center. Dito na nga ako sa convention center para bayaran na ang amilyar. Nabuti ko muna na hinto ang pagbibidyo ko para ring mag-focus ako pagdating ko sa loob. Pagkaraan lang ng mga ilang minuto at pusko na at nabayaran ko na ang amilyar. Napakabilis at maayos ang bawat transaction sa loob. Ayos! Kudos sa local government ng General Trias Cavite. Agad na po lumabas para puntaan ulit si Kadwa. Samahan niya ulit ako kadayos para punta naman ang shop kung saan magpapagawa ako ng bagong disenyo ng aking long sleeve riding jersey. Tara! Nagtanong ako kay sir kung saan mas malapit na daan ko papunta sa Manggahan. Tinuro nga na diretsyon ko lang ang daan na yan at tapos na yan sa Manggahan. Salamat, sir! At dahil sa hindi ko namalayan, nalobat na pala ang SJ cam ko. Nakarating na nga ako. Sa Kalos PH, gentry ko ipapagawa. Umasok ako sa loob para ibigay ang design at layout ko. Napakaganda na shop nila sa loob. Napakarami rin design na nakadisplay na maaari rin bilhin. Tatawag Kalos PH Gentry, peke naman! At pagkalipas nga ng 2 linggo, ay nakuha na rin ang official riding jersey ko. I-flex ko na rin pala ang bagong helmet na nabili ko sa moto. Ito ang 7 Helmet Racing. Naka-dual visor na rin ito, anti-scratch visor at side removable system. Isina rin ito sa mga gagamitin ko sa pagdayo sa iba't ibang lugar. Moto, peke naman! Sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe me sa YouTube, palike at pa-follow na rin po ako sa aking Facebook page. Maraming salamat po kadayos. Once again, this is Motadayo.